time to live in Christ's standard as a family. Na-bless ako talaga sa gawain na itong family kami. Kakaiba po yung pagpapatibay niya po sa relasyon namin bilang mag-asawa at the same time relationship po namin sa aming mga anak. Malaking impact sa aking pamilya. Sobrang solid. Naranasan namin ang lalong matinding pag-ibig sa isa't isa. Malaking pagbabago yung nangyari sa pamilya namin. Yung karanasan ng family camp, hindi kayang tumpasan ng mga family outings, lalo na yung presence ng Lord, yung kapuspusan ng Lord sa buhay namin para sa buo naming pamilya. Wala pong sasapat na halaga ng pera na pwede pong ibayad po dito. For Christ, Amen! We are the Living Like Jesus family, and we are ready to see what God has prepared for our families. So discipling your children is one of your greatest work in these last days. Paano niyo po sila iti-train? Number one, through modeling. At ano man yung kalagayan ng ating mga anak at mga apo, be a blessing. Papasok sila, bless them. Uwi, bless them. Lalapit sila, bless them. And always tell them that the Lord is with you and the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Whenever you go, whatever you do, the Lord is so gracious to you. In every season, situation, and generation, the Lord peace is with you. Amen. Yung spoken word is so powerful. What you bless are blessed. So when you pronounce blessing to your children and to your children's children, they are blessed. Go into all the world and preach the gospel to all creation, and those who believe will be baptized, and this sign, the work of God, the wonders of God, the power of God will accompany. Kaya tayong mga anak, i-disciple niyo pamilya niyo. Palakihin niyo sila sa katotohanang narinig ninyo. Responsibilidad namin ni nanay na ituro sa inyo lahat. Kaya ano yung sitwasyon namin sa buhay at ano man yung kabayaran nito. Pero yung unang-unang may tungkuling i-disciple yung pamilya nyo ay kayo. Kasi kayo magkakasama sa bahay. Kayo yung nakakaalam kung ilan yung anak nyo, ilan yung apo nyo, ilan yung manugang nyo, ano yung sitwasyon nila. That is your work. Hindi ba may katotohanan doon sa kasibihan na the best school is the home? Tama yon? Sagutin niyo ako, tama yon? And the best teacher is the parents. Hindi makukuha ng mga anak ninyo natin yung buhay ng Lord kung iasa natin sa mga eskwelang pinapasukan nila. Kahit Christian school sila. Kasi wala naman sila revelation how the Lord lives. Paano kung hindi pa Christian school? Kaya doon pa lang sa bahay niyo dapat dinodoktrinahan nyo na yung mga anak nyo at mga apo. Alaman yung edad nila. Binibigyan sila ng pagkaintindi sa sitwasyon ng mundo ngayon. Ganun sabi ng Matthew 5:1 and 2. Now when Jesus saw the crowds, He went up on a mountainside and sat down. His disciples came to Him and He began to teach them. And He began to teach them. So ito, bago pa lang silang nawin ng Lord, anong ginawa? Dinisciple ka agad. Paglabas na paglabas po ng ating mga anak, pagkatapos silang ma-dedicate sa sinapupunan ng kanilang mga ina. At sila po'y nagsisimula na magkaisip, 2 taon pataas.
nagsisimula na po tayong turuan sila at gawin silang mga alagad, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa mga alagad. Dinisciple niya. So discipling your children is one of your greatest works in these last days. Kung talagang mahal niyo pamilya ninyo. Hindi po ito madaling trabaho. This is a very serious work. At i-explain ko isa-isa why. Now, let us go to the meaning of discipling. Discipling means teaching and training someone to grow in faith and be like Jesus. Discipling means teaching and training someone to grow in faith and be like Jesus. Second, discipling means building someone to be a follower of Jesus. Building someone to be a follower of Jesus. So kailan na po nagsisimula ang pagdi-disciple, ang training, ang building ng buhay ng ating mga anak? Kailan? For them to grow in the faith and conform to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Kailan? Then training begins at young age. Proverbs 22:6 and 7. Train up a child in a way he should go. A child, hindi po sinabing adult, youth, a child, in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. And when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So sa murang gulang, 2 years pataas, i-train na po natin sila, i-develop na po natin sila, turuan na natin sila. In a way, they should go. And that is to be like Jesus. Amen? Paano niyo po sila iti-train? Number 1, through modeling. As you follow the Lord Jesus' example, modeling. Kaya gawin niyo pong ehemplo yung buhay niyo. Eh siyempre, kayo po yung kakakitaan nila ng ehemplo. Andito man kami ni Nanay, Apostle Junior, yung aming mga anak, eh hindi naman kami kasama sa bahay. Eh kayo araw-araw, kakatabi kayo sa higaan, sa isang lamesa, sa isang tahanan. Amen. Kaya makikita nila yung buhay nyo. Di ba magandang pakinggan yan? Sila lang sila kina, kagaya na aming mga anak. Sabi nila, si Papa, magmula ng bata kami, yan na yan eh. Grabe yung commitment niya, yung kanyang passion. Hindi maawat ni Mama yan, kahit anong gawin ni Mama, hindi si Papa makikinig. Kasi nakita nila ng murang gulang nila, nakaregister sa kanila yun. Kaya ehemplo nyo, habang panahon, embedded sa katauhan nila yan. Nakukonsume sila niyan eh. Yung impact ng buhay nyo malakas. Kaya nga, sa pamamagitan ng ehemplo ng Lord, kaya nga dapat nakikita sa iyo yung bunga ng Espiritu Santo. Yung pag-ibig, kaamuan, kababaang loob, pagtitiis, pagtsatsaga, pagpipigil sa sarili, pananampalataya. Kailangan nakikita sa inyo yung magandang pag-uugali ng Diyos Espiritu Santo. Kasi pag nawalan na kayo ng pagtitiis, nawalan kayo ng pagtsatsaga, hindi sila kakalingain. So papabayaan nyo sila, hindi sila magiging kagaya ng Lord. Kaya nga sabi ko kanina, hindi po ito birong trabaho. Hindi rin naman mahirap. Because in this world, you are like Jesus. You know how to be like the Lord. May nagturo sa inyo. May nagkaliwanag ng kasulatan. May nakita kayong ehemplo. Kaya sabi ko, follow me as I follow the Lord. Modeling as you follow the Lord Jesus' example. Kayo po yung ehemplo sa bahay. Ikalawa, through the Word of God. Kaya dapat, knowledgeable kayo sa aral at turo ng tatay. Ayan. Lagi kong sinasabi yung Facebook, panoorin nyo yan. Amen. Ulit-ulit, yung live streaming, yung mga libro, meron kayo, magazine. Pagpakalalim kayo sa salita ng Diyos. Kasi yung tinanggap nyo, yun ituturo nyo sa kanila eh. May wala kang tinanggap, ano ituturo mo? Mangangapa ka. Kukunti tinanggap mo, kukunti ituturo mo. Kalahati tinanggap mo, kalahati ituturo mo. Kung natanggap mo lahat, ituturo mo lahat. Amen.
Ikatatlo, true books ng tatay. Ayan, mabasahin nyo sila na maaklat ng tatay. Now, tingnan niyo po si tatay, ito po yung simpleng truth ito eh. Of course, naiintindihan ko, hindi naman nila lahat maintindihan yan, lalo edad nila, 5, 7, 8, 9, 10 pataas. Pero alam niyo, kahit nila naintindihan niya, walang sayang pagdating sa salita ng Diyos. Sa kakabasa nila, nare-register sa spirit nila yan. Kung paano pagpupunta tayo sa presensya ng Panginoon, wala man tayong naunawaan paano siya dumadalaw, bakit siya nagsasalita, ano yung gusto niya mangyari. Pero, naintindihan natin sa presensya ng Diyos, walang sayang. Mula sa 1 minuto hanggang doon sa 7 oras, walang sayang. Pag nasa presensya ka ng Diyos, may mangyayari sa iyo. Kaya sa kakabasa nila ng salita ng Diyos, yung mga libro na yan, yung mga booklet na yan, mga magazine na yan, pati yung pagpapaunawa niyo, pagpapaabot, nare-register sa kanilang katauhan yan. May nangyayari sa kanila. At magugulat ka na lang pag nakaedad na sila ng 5, 6, 7, eh naalala nila yung sinabi mo. Eh dahil nga nakatanim sa kanila yan. Dinadala ng Holy Spirit sa kanila yan. Huwag tayong mabuhay sa nakikita natin, mabuhay ka sa pananampalataya. Do you understand that? At huwag ka magkukumpes na walang nangyayari. Ang confession mo, salamat Panginoon, may nangyayari. Dakilang nangyayari. Amen. To train means to form by teaching, direct instruction, and discipline. Yan. Para po itong athlete, para itong boksingero, para itong sundalo, talaga may disiplina lahat. Hindi po pwedeng let it flow. Pagka sundalo ka, polis ka, military ka, kung anong oras yung sinabi ng commanding officer, babangon ka. Hindi po pwedeng may sarili ang oras mo. Yun po yung training. To form by teaching, direct instruction, and discipline. To direct and guide someone's growth. To direct and guide someone's growth. So kinakailangan, i-direct natin sila. Amen. I-guide. So walang magda-direct at mag-guide ng buhay nila, kundi kayo mismo. Dali nyo sila roon sa kalagayang lalago sila sa inyo tuhangis ng Panginoon. The next, turuan silang mahalin ng Panginoon ng una sa lahat at higit sa lahat. Yan yung unang utos Mark 12:30. Yung bakit ang unang utos, yun yung binigyan ng Lord ng diin sa Israel. Yun yung unang utos bagay sa Israelita Deuteronomy 6:4-9. Paunawa sa kanila that they were created to love Jesus. They were created for Jesus. Ipaintindi sa kanila yan. Ay kung sila yung magtatanong, you are ready to explain to them. Patungkol sa bagay na ito. O naman yung mga bagay na tinuro nyo na gusto nilang magtanong, kaya ready kayong sumagot. Ikalawa, turuan silang sumunod sa utos ng Diyos no matter what the cause is. Turuan natin silang sumunod sa utos ng Diyos, ano man po yung babayaran. Sa murang gulang, turuan silang sumunod. Malambot pa puso ng mga bata, madaling umintindi. Yung faith nila, simple. Amen. Madaling pasundin. Turuan silang sumunod. Sa utos ng Diyos, ano man ang kabayaran. Kaya tatlo, turuan silang mag-commit. Commit sa Diyos sa paghanap ng kalooban niya. Commitment means priority. Ipaunawa sa kanila na dahil sila ay committed sa Panginoon, ang Panginoon ang priority nila. Committed silang gawin ng kalooban ng Diyos, yun yung priority nila. Kung pwede kang pumunta ng bahay ng Diyos, dapat pumunta ka. Ituro natin sa mga anak natin yan, kahit malayo sila. Para pag lumaki sila yung commitment nila, hindi nagbabago. Kasi pag hindi sila nag-commit sa murang gulang, maniwala po kayo, pag hindi sila tinuruan na mag-commit sa murang gulang, lalaki po silang sakit ng ulo nyo. Ano man ang panahon at sitwasyon, pagdating sa Diyos at kalooban niya, sabihin natin sa ating mga anak at mga apo, priority natin ang Diyos at ang kalooban niya. Be there. Palakpakan natin ang Diyos. Walang paliwanag yun. Walang explanation yun. Madali silang turuan. They will follow the leader. And who is the leader? You are the leader.
May apat, turuan silang mabuhay sa pananampalataya. At turuan silang paniwalaan ng mga pangako ng Diyos. Turuan nyo sila kung paano ko kayo tinuturuan. Gaano kahalaga pananampalataya? Ipaliwalag nyo yung pananampalataya ko. Ano yan? Yung paghawak sa pangako ng Diyos, totoo lahat yan. Hindi mo man makita ngayon yan. Isang araw makikita mo yun kasi ang Diyos hindi nagsisinungaling. Amen. Turuan silang laging tumawag sa Diyos, manalangin. Ayun sila Daniel, 16 years old, nung maging alipin po yan sila ng Babylon. 4 na hari at bansa ang pinaglingkuran niya, iba-iba. Pero yung prayer nag-survive sa kanila. Ibig sabihin, sa murang gulan, tinuruan sila mag-pray. Dala-dala niya yun hanggang sa captivity. Amen. Turuan silang tumawag sa Diyos. Kung gaano kahalaga ang panalangin. Sabihin niyo sa mga anak ninyo at mga apo, ang prayer ay hindi last resort. Ito yung inyong priority because you cannot exist victoriously in this day, in every day, without praying to your God. Yung ito yung ehemplo ng Lord. At huwag nyo silang expect na magpipray ka agad ng 3 oras at mag-groaning, mga bata yan. Amen? Importante na intindihan nila yung kahalagaan ng panalangin. At pagkatapos nyo silang turuan, i-bless sila, mag-close sa prayer, pasasalamat. Palaging ganun. Yan yung maliliit pa yung mga bata. Prayer meeting kaming pamilya kasi isang kwarto lang naman namin, makakasama kaming 5. Nagmula roon sa Ermin, 15, hanggang doon sa Kainta, hanggang sa Brookside. Kung kakasama kami, isang kwarto lang yun. Nung una, ako naglilid, ikalawa si nanay, nung ikatatlo, yung mga bata na, palit-palit sila. Umuihimi na lang kami ni nanay, kasi kakasama naman kami sa isang kwarto lang naman eh. Kaya lumaki silang nananalangin. Alala ko nga no, nasa Ermin kami. Dami kong battle noon. Dami mga mangkukulam nun yun ang kukulam. Dinidismantle ko in the spirit yun. Di lahat ng attack, di sa akin. Kita ko si Rapi, 4 years old. Ando doon sa isang kwarto namin, nakaload, umiiyak. Sabi niya, Lord, tulungan mo po si Papa. Nakikidigma si Papa. Sinagot ng Lord yun. Nung makita ko yung anak ko, lumakas ako, na-inspire ako. Naghahanap ako ng makakatuwang sa panalangin. Wala akong nakita eh. Yung anak ko, nakita ko nakaluhod. 4 na taon. Si Rachel, 2 taon. Nag-worship sa Lord. 45 minutes. Paano siya natuto? Nakita niya ako, isang halang yung kwarto namin eh. Ganito nga lang yung kwarto namin, yan o. Yan o. 5 na kami riyan. Tabi-tabi kami. Pagbangon ko dyan sa madaling araw, di kita ng aking mga anak. Worship ako. Pag wala na ako dyan, si Rachel naman mag-worship pag-isa. Nakita niya sa akin. Ganun lang yun eh. Nakita niyo, bakit silang worshiper? Minana ng mga anak niya, ng mga apo namin. Say, what kind of parent you are is the kind of children you have. Amen. Tatay, malayo yung mga magulang, naiwan yung mga anak sa lolo't lola. Di meron namang may video call, may messenger. Gamitin natin, wag puro pera, wag puro bibili kita ng sasakyan, mag-i-18 ka na, magdidibo ka. Kababaw mo naman. Wala kang binil sa anak mo. Wala kang binil. Puro temporal yung pinapaabot mo. Iayos mo yung sarili mo. Gamitin mo yung video, messenger, video call. Have time. Tumawag sa kanila. Mag-close ka sa prayer. Tanangin mo sila. Kahit malayo kayo, wala namang bayad messenger. Amen. Isang click mo lang, lalabas na mukha nila. Maliwanag po ba yun? Do something. Turuan silang lagi magpurit, magpasalamat sa Diyos. Maliit na bagay, malaking bagay, magpasalamat sila sa Lord. Psalm 34 verse 1. 1 Thessalonians 5:16. Philippians 4:4. Maliit yung natanggap nila o malaki. Magpasalamat sila sa Panginoon. Turuan natin ma-develop sa kanila yung worshiping spirit, praising spirit, grateful spirit sa Diyos. Turuan sila magbigay sa Diyos at lagi siyang unahin. Turuan sila mag-first fruit. Turuan silang mag-tithe at mag-offering. So hindi niya napansin kung ano yung tinuturo ko sa inyo, hindi tuturo niyo sa kanila. Ilang naman na yung Bible eh. Maliwanag po ba yun? Turuan silang mabuhay na banal na may malinis na puso. Alam niyo, yung mga bata, matampuhin yan. Turuan niyo sila magpatawad. Amen? Amen? Kasi minsan, kinokorek yan. Minsan, naaway ng mga kamag-anak yan. Ng kapitbahay ng kalaro, ng mga kaklase. Turuan sila magpatawad.
Ipaunawa sa nila ang Lord, pinarusahan, sinaktan, binugbog, pero nagpatawad. Malalambot yung mga puso ng mga bata. Magkamot sila maghihinanakit at sasama ang loob. Hindi mabuti yun. Hindi sila mabibless. Kakasakit sila. Hindi sa Diyos yun. Amen? Ipaliwanag sa nila kung bakit ganito yung mundo, saan nanggaling ang kasalanan. At bakit ganito kagulo ang mundo. Ipaliwanag na ito'y bunga ng pagsaway ni Adam at ni Eve doon sa paradise. Sinuway utos ng Lord. Ito'y gawa ni Satanas na naging daan kung bakit dumating ang sakit at karamdaman sa buong mundo, kamatayan. At ito yung reason bakit si Jesus ay nagpunta ng mundong ito para tubusin ang lahat sa kasalanan, sakit, karamdaman, kamatayan, kahirapan. Do you get that? Paunawa sa kanila para alam nila. Di sila ignorante sa nangyayari. May mga booklet tayo dyan patungkol sa salvation. Explain sa kanila yan. Paliwanag sa nila kung anong rapture at ano na kinakalagyan natin. Sabihin sa nila lahat na nakikita niyo sa paligid, sa inyo nabababa ang Lord. Yan yung mga tinuturo ni tatay. Paunawa niyo yung rapture, yung lahat ng namatay sa Panginoon, natulog lang, saan man nakalibing. Bubukas yung kanilang kabaong, yung kanilang mga katawan, magiging glorified body at tayong lahat na buhay pa. Babaguhin niya yung katawan. Sama-sama tayo ng mga na-resurrect at tayong buhay pa sa salubong sa Lord. Explain yung rapture sa isang simpleng pagpapaliwanag. Amen? Amen? At pag meron silang itatanong, sagutin nyo ng maayos. Kaya dapat knowledgeable talaga kayo. Kagaya yung mga apo ko, sa araw, umakit si Paul, tsaka si Hidaksa. Tinanong nila ako kung nandito na yung Antichrist. Sabi ko, nandito na. Sabi nila, di ba tatay, sabi mo sa turo mo, bago lumabas yung Antichrist, dadating muna si Jesus. Sabi ko, oo. Kaya explain ko yung rapture. May mga bata nakikinig yan, hindi naman nila naintindihan lahat yan. Kaya mabuti magtanong sila. Amen. Sagutin niyo ng maayos, nakangiti, mapayapa, natutuwa. Turuan silang gumalaw sa bahay at maging responsable. Turuan silang maging masinop sa bahay. Maliliit pa yung mga alang namin. Pag uwi ko ng bahay, madaling araw, malinis yung bahay namin. Tinanong ko si Nanay Ellen, sabi ko, sino naglinis dito? Sabi niya, 4 kami. Ako yung 3 bata. Tapos nakaligo na yung mga bata. Tulog na yan, si Rapi gising. Yung sinielas ko, nandoon na yun sa pinto. Pagbukas ko ng pinto, nandoon na yun. Tapos si Rapi, may hawak ng tuwalya yan. May gatas. Pag uwi ko po yun, galing West Point, Ermin. Yun po yung mga bata. Katawan ko yan. Silang naglilinis ng bahay. Minsan, si Rapi, bit-bit ko yan sa palengke. So, masarap kasama yung mga bata. Amen. Blessing yan. Blessing yung mga bata. Lagi nga namin nasasabi ni Nanay, kita mo, sobrang blessed tayo. Ito na yung mga tubo natin, laki ng pakinabang natin sa ating mga anak, mga apo. Amen. Sobrang laking pakinabang namin. Dito lahat yan, gumagalaw. Yung iba ayaw nilang maraming apo kasi sakit daw ng ulo. Kasi hindi mo tinuturuan Mas masarap marami kang apo, marami kang army. May kakampi ka sa warfare. Amen. Masaya. Masaya maraming apo. Tapos kamukha ng Lord lahat. Turuan sila maging masinop at responsable sa oras, gamit at pera. Maging masinop. Hindi yung tapon ng pagkain kasi sobra, bili ng hindi kailangan. Turuan sila maging masinop, humawak ng pera ng maayos, maging responsable sa paggamit ng oras, gamit sa bahay. Amen. Maging masinop sa paghawak ng pera. Ito yung sobra yung pera, mga bata, nag-tight na kayo, nag-peris fruit na kayo, may sobra pa. Itabi nyo yan. Amen. Para pag meron kayong gustong bili, hindi na kayo hingi sa amin, sa mamit natin nyo, kayo na yung bibili. So yun. Kaya yung mga batang may mga savings yan. Kaya pag gusto nilang bumili ng isang bagay, hindi nila kami tatawagan pa o kakausapin kasi may pera sila Naunawaan niyo po ako. At pag kailangan naman ng pambayad, ilabas nyo muna, ibigay natin sa Lord yan. Ayun, bibigay nila. So napakasarap ni meron malaking pamilya. Napakasarap.
Tawag nga namin ni nanay sa aming pamilya, mga tubo. Lalo na pag si nanay pa yung nagsalita, sabi niya, pakita mo yung mga pakinabang natin, mga tubo. Laking bagay sila. Hindi ba masarap yan? Pag uwi mo, pagod ka, galing ka saan, yung mga apo mo. Dati mga anak namin ngayon, malalaki na yung mga apo, may dalang sinelas, may tuwalya, no? May pamaypay. Isipin niyo yan. Tapos mamasahihin yung likod mo, pagkatapos pasalubong. Alam niyo yun, normal na yun. Kasi kahit walang masahe, hindi pa rin ang pasalubong, hindi mabuti nang may masahe. At lagi tayong dapat may oras para sa kanila. Kayo na po maglagay ng oras nyo, kayo naman nakakalam kung ano yung kalawagan nyo Usually kami, ng mga panahon na yun, gabi kasi lagay ko sa labas. Tsaka mas mabuting sama-sama kami. Lalo na bago tumulog. So umaga, gano'n din. Pag nagising, ikaw mag-lead traffic, susunod si Rachel, iba, susunod si John. Kasi nga isang kama lang kami. Kaya ngayon, kung malalaki naman na sila, kanya-kanya na kayong kama, edi doon tayo magtagpo sa sala. So yun pa rin naman yun Kayo mag-ayos ng oras nyo. Turuan sila huwag maging dependent sa mana. Ito pa po yung gusto kong bigyan ng diin Sila nyo minsan yung mga lolo't lola ng mga apo nyo, mayayaman yan May mga kaya yan. Gusto ipamana sa mga anak natin. Okay po yun, pero turuan nyo yung mga anak nyo, huwag umasa sa mana. Hello. Kasi nagbabago yung sitwasyon. At hindi kayo dapat nagsasabi na ikaw yung paborito ng lolo't lola mo. Maling-mali yun. Kung kayo ipito na apo, lahat ito dapat paborito. Huwag mo sabihin ikaw paborito. Ikaw yung nag-create ng division sa bahay niyo at gulo. Amen. Yan yung nangyari. Kay Isaac at kay Rebecca. Ang paborito ni Rebecca, si Jacob. Ang paborito ni Isaac, si Esau, gulo. Dapat lahat paborito natin. Amen. At wag nating sabihin sa mga anak natin na umasa sa mana. Unstable yan. Hindi po pangit kung may ipapamana, pero unstable yan. Turuan natin silang sa Diyos umasa. Kasi nagbabago yung sitwasyon. Paano kung napaanggarap yung magpapamana ng lolo't lola? Ano pa ipapamana? Pinaasa sila, ay di sama ng loob niyan. Nagbabago pangyayari. Amen. Amen. Pagkatapos nagbago isip, doon pinamana sa ibang anak. O paano to? Kaya pagpasalamat natin kung dadating. Pero sabihin natin sila, huwag kayong umasa sa mana ng mga lolo't lola nyo. Sa Diyos tayo umasa. Hindi kayo papaligayahin ng mana. Ang magpapaligay sa inyo si Kristo. Masatisfy kayo sa Kanya. May Kristo kompleto kayo. At, pakinggan niyo po ako maigi. At, pag nakuha niyo yung mana, hindi para sa inyo yan. Para sa karangalan ng Diyos yan. At para sa kaligtasan ng kaluluwa. Kasi dangerous. Kung ninyo sasabihin sa mga anak niyo yan na napamanahan ng mansyon, bahay, kotse, lupa, may ariin nilang kanila, accountable sila ngayon. Mabuti pang wala silang tinanggap. Kaysa meron silang tinanggap na hindi nila pinarangalan ng Diyos. Dangerous po yan. Huwag niyo silang paasahin sa mga mana na yan. Turuan silang makontento sa Panginoon. Kung ano meron sila, makontento sila. Pag dumating to, totoo ito. Pagpasalamat natin sa Lord. Pero alam nila na ito'y gagamitin para sa karangalan. Kasi ang Diyos ang may gawa kung ba sila napamanahan, hindi mga lolo't lola nila. Ang Diyos ang may gawa. At mayroon siyang dahilan para maging pagpapala sila, hindi para sa sarili nila, kundi para sa mga nangangailangan. At sila yung daluyan. Tuloy niyo yung palakpak niyo. Amen. Pwede nyo gamitin, ehemplo nyo yung mga nagpo-40 days, yung hindi na nagsipag-asawa. Yung iba may boyfriend, binarek. Iba may girlfriend, binarek. Hindi dahil hindi sila nagmamahalan, kala nakita nila may iksi na panahon. Sayang yung oras. Nilagay na lang nila sa kalooban ng Diyos. Pero hindi masama mag-asawa. Walang umaawat. Kaya lang, naging matalino. Di ba magandang makita yung mga anak natin, mga apo, 5 taon pataas hanggang naging youth. Grabing commitment. Prayerful. Marunong mag-ayuno. Madaling utusan. Madaling tawagan. Amen. Laking blessing yan. Next, turuan sila maging matulungin at maging mapagmahal sa kapwa.
Lagi nilang isipin yung mga nagugutom, walang makain, mga nasa basurahan, naghihirap, binagyo, nilindol, yung mga balo, mga ulila. Amen? Amen? Magpuro sarili nila. Ayun po yung pinakamalaking problema po ng mga ninuno, ng mga tsahin-tsuhin na nasa abroad, mga citizen, maraming pera. Pinalaki sa luho yung mga pamangkin, mga apuno, mga pinsang kamag-anak, mga kapatid. Naging selfish. Eh tayo po, bilang Kristiyanong family, hindi pwede yan. Amen? Pinapadinay ni Jesus yung ating sarili. Kasi hindi ka magiging blessing sa kapwa mo, hindi ka magiging matulungin. Hindi maluluwalhati ang Diyos na gusto sa buhay mo. Alisin natin sila sa pagiging makasarili. Sabi namin sa aming mga anak, mga apo, kinakwentuhan namin yan. Sabi namin sa nila, kako, si Nanay Cora, nung maliliit pa kami, wala na akong ama, 5 taon lang ako nung mamatay yung ama ko. Pag nahulog yung mga kanin namin sa lamesa, pinapupulot ng nanay ko yan. Pinalakihan ko yun. Hanggang ngayon, dala ko yun. Walang sayang. Sinasabi ng nanay ko, maraming nagugutom, walang makain, mahal ang bigas, dapat ninyo sinasayang. Kaya ako natutuhan ko yung clean the plate. Clean the plate. Kailangan, pag kumuha ka ng pagkain, kaya mong ubusin, hindi tatambak mo dyan, tapos tapon sa basurahan. Luluto ng marami, pagkatapos ilalagay sa rep. 3 araw, 4, 5, bulok na tapon sa basurahan. Nakakalungkot po yun. Dami nagugutom, walang makain, sayang pera. Kasi wala ka maibigay sa Diyos. Naunawaan niyo po ako. Paggamit ng tubig, hindi pwedeng kasi mayaman tayo, bukas ng gripo, walang palanggana, purihin ng Panginoon. Pinalaki kami ng nanay namin na pag magwas ka ng tubig dyan, may palanggana, diyan ka maghuhugas ng plato, sabon, para hindi tumatapon. At yung sobra, ibuhos mo roon sa paso na may halaman. Of course, yung walang sabon yung tubig lang. Amen. Naintindihan niyo ko? Turuan sila maging responsable, hindi porke mayaman tayo, utos lang, tapon pagkain. Pag uwi ng bahay, tapos stocking, tapos tapon medyas kasi may tagaligpit. Turuan po natin silang maging disente, maging masinop sa kwarto, maging malinis sa bahay, maging malinis sa gamit, kasi ang Diyos ay banal. Naalala ko po yung isa pong Associate Justice ng Korte Suprema. Narinig ko po nabasa ko yung column niya, so sabi niya, hindi sapat na maging magaling kang abogado. Ang mas maganda, mabuting tao kang abogado. Ang mahalaga ngayon, yung ugali. Amen, yung moralidad. Ang kausap dito. Associate Chief Justice po yun ng Korte. Associate Justice po ng Korte Suprema. Yun po ang sabi niya. Sa lahat po ng kumuha ng board exam at naging mga lawyer, yun po yung sabi niya. Hindi sapat na magaling kang abogado. Kinakailangan mabuting tao ka, maganda yung ugali mo bilang abogado. At ikaw ay nagsasabi ng totoo bilang abogado. Amen. Turo natin sa ating mga anak at mga apo yan. Ayan ang nakakalugod sa Diyos. Nalungkot po ako sa marami dahil mayaman, laki sa luho. Dati niya spiritual director, buong mundo nalibot, gasos dito, gasos doon, bili rito, hindi kailangan. Malungkot pong buhay. Sisingilin tayo ng Diyos dito. Amen. Hindi ibig sabihin masagana tayo, mayaman tayo, may mga manang tatanggapin mga anak natin, mga apo sa tiyahin-tiyuhin, lolo, lola, pisang, kamag-anak, okay yun, no? We must live in the standard of Jesus. No other alternative. This is the book. Live it. Dahil ang buhay natin hindi para ngayon lang. Ang binibigyan natin ng pagpapahalaga ay yung walang hanggan. Yun ang ating totoong tahanan. Next, turuan sila bakit hindi sila dapat sumasama sa mga unbeliever. Yan, importante yan. Lalo na pag sila po yung naging 10 years old na, 11, 12, nag-youth na. Tapos magaganda yung mga anak natin, mga apo, ligawin yan. Yung ating mga apo, mga pogi, maraming tumitili dyan. Amen. Ipaunawa ng maayos. Bakit di kayo dapat sumama sa mga unbeliever? Pwede kayong maging kaibigan nila, pero hindi kayo sumasama sa mga ginagawa nila. Hindi rin kayo nagagalit sa kanila, hindi nyo sila kaaway, pero matalino kayong sumasagot dahil hindi kayo parehas ng buhay.
Amen. Bigay yung kasulatan, ipabasa sa kanila, sila pabasahin. 2 Corinthians 6:14 to 18, at ipaliwanag. Romans 12:1 into sila pabasa, ipaliwanag. Amen. 1 Peter 1:13, 15:16, paliwanag. James 4:4 and 5, ipaliwanag. Sila pabasahin. Yung Tagalog na mababaw na salin, ipaliwanag. Amen. Pero mahal natin sila. Mas mabuti pa kaysa ayain nila kayong manood ng sine, mag-disco, mamasyal, boyfriend, girlfriend, grupo, ayain sila sa church. Amen. At paglabas ng school, tuloy-tuloy sa bahay. Amen. Ay kung may kaibigang nag-aaya, paalam sa amin. Saan ba kayo pupunta? Kaya si Rachel, nag-aaral pa. Mga kaibigan niya, sa bahay namin tumutuloy. Nasa 5 hermanos pa kami noon. Mga unbeliever yon, pero mga multimillionaire, mayayaman hanggang ngayon, may-ari na mga mall, restaurant. Mga construction business yung kanilang negosyo. Hanggang ngayon, mga prenya. Pero sa bahay sila. Hindi ako pumapayag si Rachel, pupunta ron sa kanila. Siyempre, unbeliever yun. Eh dito sa bahay namin, sa 5 hermanos, nasisharean ko sila. Kaya nagbibinata na yung ating mga anak, dapat binabantayan yan. Bibigyan sila ng malinaw na understanding at walang sawang pananalangin. Ipaunawa sa kanila ang consequences pag sila'y susuway. At huwag nilang palungkutin ng Diyos. Kung mahal niyo ang Diyos, mga bata, huwag niyong palungkutin ng Lord, sundin niyo siya. Ligtas kayo rito. Explain niyo ng maayos at mapayapa. Huwag sila madaliing makaintindi. Paliwanag mo ng maayos. Umupo kayo. Amen. Pwede kang bumili rin ng snack, organic na pagkain, yung mga snack, mga organic yan. Habang nagsisharean kayo. Maraming way. Pabili ka ng merienda, yan. Sharean kayo. Naglabas sila ng school, tanongin sila, kumusta yung pag-aaral nyo. Turuan sila, huwag maging worldly. Huwag sila magsuot ng worldly clothes. Yung mga branded na yan, ako. Dapat maganda sa ayos nila yan. Yung mga worldly songs na yan, movies, yung trends na yan, yung mga trending na yan. Pati mga librong binabasa nila, dapat inaalam niya eh. Lalo na may mga laptop sila dyan, magagaling sila magko-computer, no? Cellphone. Eh, dapat alam niyo kung ano yung mga laman nun. At pag hindi pwedeng nila ibibigay yung messenger nila, sino sa inyo rito yung nakakaulawang ayaw ibigay messenger? Pag tinanong mo, ba tayo mo ibigay messenger? Kasi nag-aaral ako, baka tawagan mo ako, i-message mo ako, istorbo yun eh. Kita mo yan. Pero may lihim dun. Kaya dapat yung messenger nila open sa inyo. Nako-communicate nyo sila. At pagka kayo nagsalita, dapat magre-reply sila. Hindi sa kana. Eh, ikaw yung tatay sa kana. Dapat yung anak yung susunod sa tatay, hindi tatay at nanay susunod sa anak. Naalala niyo yung kwento ko noon? Ano yung kwento ko noon? Nung maliliit pa yung mga anak natin, sabi ng mga bata, "Mapa, saan ka pupunta? Papat mo ko maiiwan?" E di nagbago na yung panahon. Nagsilaki na sila ngayon. Ito na yung nangyari. Ito na yung mga anak natin. Sabi natin, "Mga anak, saan kayo pupunta? Ba't yung iwanan si mama at si papa?" Eh, na yung nangyari ngayon. So para maiwasan yan, palagayin silang maayos. Amen. Paalalahanan sila. Maraming ano dyan sa Facebook, maraming mga ano dyan, mga ligaw na, alam niyo yun, mga ligaw na mga post. Kung ano yung pinagtututuro, wala kayong panahon dyan. Kaya mag-ingat po tayo, turuan natin ating mga anak. Paunawa sa kanila ng buhay na the unique, walang kagaya. Kasi magiging pagpapala sa lahat. At yung salita mga spoiled, burahin po natin yan sa mga bata. Yung paborito kita, tanggalin natin lahat yan. Amen. Amen. Ay, huwag tayong natutuwa kasi may lolo't lola, may tiyahin-tiyuhin, may pinsan, mayayaman, mga citizen ng mayayamang bansa. Ito, paborito ko to. Sa lahat ng pamangkin ko, yung pamangkin niya, 4. Sa lahat ng pamangkin ko, ito yung gustong-gusto ko. Kasi kamukha ko to. Kaya lahat ng akin, kaya man ipapamana sa kanya, dangerous yan. Ay, pag narinig mo yun, ito yung sagot, ay, paano yung 3? Alam niyo yun? 4 yung anak namin. Paano yung 3? Hindi pwedeng isa lang. Kung ayaw mo ng 4, no deal. Kung sa lahat ng aking apo, ito yung paborito ko.
Kasi siya lang yung babae. O siya lang yung lalaki. Ito yung mahal na mahal ko. Ito mo yung ilong kamukha ko. Kaya lahat ng aking kayamanan, pamamana ko sa kanya. Burahin natin lahat yan. Alisin natin sila ng spoiled, favoritism. Pwede nating iwan yung living like Jesus sila. Alag po tayong mainganyo sa mga mana-mana na kayamanan na yan. Nang wala tayong naintindihan kung anong impact nun sa ating mga anak at mga apo. Let us scrutinize everything according to the Word of God. Kaya dapat best friend nyo sila. Si nanay, bless ako. Yung 3 naming anak, lahat ng lihim yan sasabihin kay nanay. Kasi hindi sila nag-aalala lang, pagagalit si nanay, ikakasaot sila. Alam din naman nilang gano'n ako, kaya alam nilang masyado akong serious. Si nanay kasi babae. Dama niya yung pakiramdam ng mga anak niya kasi siya yung mahirap kasi yung kalagayan ng nanay talaga eh. Siya yung nanganak, siya yung nasisaryan, siya yung nag-breastfeeding. Nakita nyo, si Mary, bago malagutin ang hininga ang Lord, sabi niya kay John, John, your mother. Alang sabi ng Lord kay Mary, Mary, your son. Tinan-over ni Jesus si Mary kay John. Alang sabi ng Bible, pag-alis po nila sa crucifixion sa Mount Calvary, bit-bit na po ni John si Mary dahil ala na po siyang asawa at doon siya tumuloy. Amen. At inasikaso siya ni John bilang tunay na ina. Do you understand? Kaya, I pray na yung grace na iniwan ng Diyos sa atin ay gamitin natin. It's time to disciple our family. May oras pa mga minamahal. Hindi pa huli ang lahat. May oras pa. Tatanaman yung kalagayan ng ating mga anak at mga apo, be a blessing. Papasok sila, bless them. Uwi, bless them. Lalapit sila, bless them. And always tell them that the Lord is with you and the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Whenever you go, whatever you do, the Lord is so gracious to you. In every season, situation, and generation, the Lord peace is with you. Amen. Yung spoken word is so powerful. What you bless are blessed. So when you pronounce blessing to your children and to your children's children, they are blessed. Meron ba ritong asawang lalaki, pastor o hindi, na gustong mag-ayos ng sarili, na gustong humingi ng tawad sa Diyos? Come to the front. I will pray for you. Hindi kita may ipapag-pray kung wala ka rito. Kayo ang leader, mga lalaki. Ang mga babae hindi sinasaktan. Pero pwede nyo silang i-correct kung sila yung naliligaw ng landas. Nagko-compromise sa mga politician. Hindi nabubuhay ng matuwid. You must do that. You must do that. At di nyo tinig ang inyong responsibility. Hingin siya ng tawad. Kasi kung bakit pinakikialaman ng mga babae responsibility nyo, kasi hindi nyo tinitake yung responsibility nyo eh. Hindi nyo tinitake. Kaya sila ang nag-take over. Hindi nyo sila masisisi. Kasi kung inako nyo lang yung tungkulin nyo kayo nagpakalalaki, hindi lang kukunin ang inyong responsibilidad kasi obligasyon nyo yun eh. At kung bakit nila ginawa yan, para i-preserve ang inyong pamilya. Kasi kung hindi nyo na nga inako, hindi pa sila ako, ano mangyayari sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? They will go nowhere. At pagpipistahan sila ng diablo. Kaya kayo may kasalanan. Hindi ko kayo sinisisi. Binubuksan ko lang ang inyong kaisipan. Hindi nyo inako eh. Paul said to
Timothy, my son, be a good soldier. A soldier of Christ. Be a good officer. An officer of Christ. Si nanay, pangit ang ugali. Anak ng sundalo. Veteranong sundalong bayani ng gera ng South and North Korea. Matapang na babae, walang kinakatakutan. Puno ng kasalanan na ayaw sa Diyos. Pero naging babae ng Diyos dahil sa buhay ko. Oh, follow that example. Lead them in love. Kaya naman mga asawang babae, stretch your hands, iunat niyo ang inyong mga kamay sa asawa niyo mga lalaki. Pray for them and bless them to take their responsibility. Be a man enough. Be a man enough to take your responsibility. Kaya yan mga anak all over the country and around the world, umakba kayo ng isang hakbang. Huwag kang mahiya sa mga anak mo. Sa bawat anak ng Tatay Apostol, sa bawat chapter, series ng Broad. Be humble. God opposes the proud, but give grace to the humble. Your humility will exalt you. Punuin ng Diyos ang puso niyo ng pag-ibig sa inyong mga asawa. Hindi niyo sila kasama sa bahay. Hindi sila tagapaglinis ng bahay, tagapag-aayos lang ng gamit niyo, tagaluto ng pagkain niyo. At magpupuno ng pisikal niyong pangangailangan, asawa niyo sila. Katuwang igalang niyo sila at respetuhin bilang mga babae ng Diyos. At kayo naman mga babae, respeto niyo yung mga asawa niyo bilang lalaki ng Diyos. Ipakita niyo sa inyong mga anak ang inyong ehemplo bilang mag-asawa para pag sila'y lumaki at nagpamilya, ay maging maganda ang buhay nila. It's time for the church worldwide to live in Christ's standard as a family. It's time for the Church of God worldwide to live in Christ's standard as a family. Kaya mga asawang babae, habang pinangungunahan kayo ng mga asawa niyong lalaki, maging intercessor nila kayo. Ipag-pray niyo lagi mga asawa niyo kung magawanap nila ang tungkulin nila. Masamahan sila ng Diyos. Napagtibay sila sa kanyang grasya at kahabagan. Pray for them and even fast for them. So they can take the responsibility at magtagumpay sila habang pinangungunahan kayo. Oh, Jesus. Ang ating pamilya ay magtatapos ng kalooban ng Ama. We will live Christ's standard as a family. Ang magandang sinimula ng Ama sa inyo, tatapusin niya. Walang kakayahan ng diablong pigilin ang pagkahirang niyo. Napakabuti ng Diyos. Lahat ay ginagawa niya upang tayo maging kagaya ng kanyang bugtong na anak. O habang panahon tayo magpapasalamat sa Kanya. Glory to God. Sana naman po kayo naroroon na naman ang dinaramdaman nyo, ang kagalingan na inyo na. Cancer, pinawawalang bisa kita. Glaucoma, katarata. UTI, walang tigil na pag-ihi, problema sa prostate cancer, sakit sa buto, sa bato, sa lapay, sa abdo, sa baga, sa bituka, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, diabetes,
mataas na blood sugar, ear pressure, eye pressure, lupus, Parkinson's disease, multiple arthritis, takot, lungkot, pag-aalala at pangamba, espiritu ka ng pananakit, I rebuke you. Come out! Leave them now and never to return. Spirit of lust, addiction sa pornography, lying, cheating, fear, worry, anxiety, doubt, unbelief, mga kulam sa madaling araw, panggugulo sa puso at isip ng mga anak ng Diyos. Yung lying demon, familiar demon, seducing demon, ginagapos kita sa puso at isip ng Living Light Jesus Family, yung nandito at nandoon sa live streaming, here and abroad. Get out! Be burned and never to return. Mga pananakot mong panggugulo sa mga asunto at kaso na yung walang kabulan. We speak your defeat and we declare acquittal to the children of God. Oh, thank you for hearing us. At pinagpapala ako ang bawat pamilya. Pinagpapala ko ang asawang lalaki. Pinagpapala ko mga asawang babae. Pinagpapala ko ang mga anak mula sa panganay hanggang sa bunso. Pinagpapala ko mga apo. At dinideklara ko ang Living Like Jesus Church, ang Jesus Worldwide Ministries ay mabubuhay sa standard ng Panginoon at para-rapture na buhay at magtatapos ng kalooban ng Ama. Now open your mouth and bless the Lord. Bless the Lord. Oh, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Sabihin po natin itong lahat. Ako at ang buong pamilya ko ay magtatapos ng kalooban ng Ama. In these last days, I am undefeated, unstoppable, immovable, but victorious, triumphant forever. Because God is in me, with me, and for me. And I and my family will finish the mandate. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Woo! Thank you, Jesus. And Jesus commissioned the apostles to proclaim the message of God with signs, wonders, and miracles, by healing all the sick, raising the dead, driving out demons, prospering the poor, and saving the lost. Witness the miraculous works of God, signs, wonders, and miracles. Lingkod na niya, si nanay po tuwan-tuwa. 80 years old na po siya. Sabi niya, 2 linggo na raw po siya hirap-hirap na umupo. At yung po kanyang mga paa, tuhod, lahat po yung masasakit. Pero ngayon po sabi niya, kaya niya tumalong, kaya niya lumundag, kaya niya tumakbo, dahil pinagaling siya ng Diyos. Sige po, simulan po natin muna po yung talon. Talon muna. Talon. Sige. Takbo. Hindi na po tayo magtatanong. Ano po nangyari rito? Balik po, nanay. Nanay, balik. Magtaas po tayo ng 2 kamay. Para po kayo sa camera. Sino po gumamot sa inyo? Si Jesus. Si Jesus. God bless you. Unahin po natin yung pong mga mata, 5 taon pong malabo. Ngayon po maliwanag na. Palakpakan po natin si Jesus. Tapos kayo po may sakit sa puso na inyo pong dinadamdam. Kumusta na po yung pakiramdam ng puso nyo ngayon? Okay na po. Kapayapa na siya? Opo. Walang tao rito. Sino po gumamot sa inyo? Si Jesus. God bless you po. Ano nangyari? Likod ng Diyos, si tatay naman po, 10 buwan na po siyang na-stroke. At ayon po sa kanya, hindi po siya nakakapaglakad, na wala pong tungkod. At ngayon lamang po, first time po na nakakapaglakad po siya, na hindi po niya hinahawakan ang kanyang tungkod. Siya po ipinagaling natin Diyos na buhay. Sige po, lakad. Thank you, Jesus. Ano nangyari? Man of God,
pinakadakilang bagay pong ginawa po ng Diyos sa buhay po ni tatay. Siya po ay first timer po sa Daco lugar na ito at naabot po sa TV5 po. Sangayon po kay tatay, almost bingi daw po yung kanya pong dalawang tenga at yung kanya pong mga mata po ay nanlalabo para daw po may mga ulap. Ngunit kanina po nung nagtawag po kayo ng mga may mga sakit karamdaman, paglapit pa lamang po ni tatay, siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Alam niyo po yun, kahirap ang buhay nun. Dalawang mata malabo. Dalawang tenga po, hindi almost makarinig. Tatay, malinaw na po yung dalawa niyong mata. Napapasalamat po ako kay Jesus po. Siya po napagaling po sa akin. At dati po hindi po ako makarinig ni gaano, kundi isisigaw po. Kaya ngayon, nakakarinig na po ako at nakakakita. 10 taong na po ako nagdidusa sa aking mata. Halos usok na lang po nakikita ko. Pag malayo, parang malabong malabo. Pero ngayon po nakita ko po ang mga tao. Maraming salamat po. Do you hear that, Philippines? Do you hear that? Why prolong your agony? Just come to Jesus. Oras ng Himala is waiting for you. Lingkod ng Diyos si Kuya po since 1993, ibig sabihin po almost 30 years po na siya po ay nagsasuffer sa pangangate. Tapos lagi pong sumasakit po yung tiyan niya, naninigas po ito, kinakabag. At sangayon po sa kanya, nagkakaroon daw po siya ng enlargement sa prostate. Ngunit sangayon po sa kanya, nagsisimba daw po siya sa Quiapo. Sabi po niya, doon may mga ribulto pero hindi ako gumagaling. Pero nagpunta po siya dito, sinabi niya dito wala kayong ribulto pero dito ako gumaling. Tatay, gaano karami pong panahon, taon yung ginugol nyo sa pagpunta po sa Quiapo? Matagal na po, mga 1985 pa. 1985. So almost 38 years na po. Nakisimba po sa Quiapo, parati. Pero hindi kayo gumagaling. Pero dito pala, totoo pala na may Diyos na buhay. Maraming salamat po kay Jesus Christ, our Almighty Lord, dahil pinagaling niya lahat ang aking karamdaman. It's time to live in Christ's standard as a family. Na-bless ako talaga sa gawain na itong family kami. Kakaiba po yung pagpapatibay niya po sa relasyon namin bilang mag-asawa at the same time relationship po namin sa aming mga anak. Malaking impact sa aking pamilya. Sobrang solid. Naranasan namin ang lalong matinding pag-ibig sa isa't isa. Malaking pagbabago yung nangyari sa pamilya namin. Yung karanasan ng family camp, hindi kayang tumbasan ng mga family outings, lalo na yung presence ng Lord, yung kapuspusan ng Lord sa buhay namin para sa buo naming pamilya. Wala pong sasapat na halaga ng pera na pwede pong ibayad po dito. For Christ, Amen! We are the Living Like Jesus family, and we are ready to see what God has prepared for our families. The time is now. God is calling a nation to rise. Under the divine mandate entrusted to me, Apostle Renato D. Carrillo, together we embark on a sacred mission. For God said to me, my timetable for the Philippines is from 2025 to 2028. Partner with me in making the Philippines a nation of God. How can you partner with me? Pray and fast without ceasing for our beloved nation. Give consistently, generously, and faithfully to the works of God. Invite precious lives to attend our live services. Share our events far and wide. Attend our glorious services across the nation. When the man of God comes to your town or city, don't miss it. Be part of God's move and experience His power firsthand. Watch
Watch our Oras ng Himala programs on TV and cable television. Listen to our Oras ng Himala radio broadcasts. Tune in to our 24-hour Jesus is Our Shield, Oras ng Himala, Living Like Jesus YouTube live streaming, and follow us on all our official social media platforms. Stand with me. Stand for our nation. Say yes to God's call. Become a partner now, and together we will witness the Philippines rise as a nation of God ablaze with His glory.